Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Humiwalay naman ang mama ni Jason kay Keisha at tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Patawarin mo ako. Ako may kasalanan lahat. Kung nagtiwala lang ako sa anak ko, di sana hindi hahantong ang lahat sa ganito. Doon lang natauhan si Keisha at na-realize ang nais parating ng ginang. Kaya kagad siyang ngumiti dito at saka umiling. Pinahiranin niya ang luha sa kanyang mata. Tita, ano po ba kayo? Wala na po sa akin yon. Naikwento na po sa akin lahat ni Jason. Huwag na po kayong umiyak. Sabi ni Keisha, kaya agad naman niyakap niya ito. Papa, tara, ipapakilala ko kayo kay Keisha. Sabi ni Jason at naglakad ang mga ito papunta sa kanila. Wife? Tawag ni Jason kaya napalingon ang dalawa at kumalas na sa yakap. Papa, si Keisha po, ang girlfriend ko, and soon to be my wife. Wife? Si Papa. Pakilala ni Jason dito na iginangiti naman na malaki ni Keisha kahit na kinakabahan siya. Dahil nakakatakot sa aura ni Papa ni Jason at mukhang alam na niya kung saan nagmana si Jason. Hello po tito. Utal na sabi niya dito at yumuko pa ito ng bahagya. Don't call me tito. Napakagat ng labi si Keisha dahil sa malamig nitong tono at dahan-dahan nag-angat ng tingin dito. Pero nagulat siya nang nakangiti ito sa kanya. Instead, call me Papa too. Welcome to Zapanta family, Keisha. Okay lang bang Keisha? Ang itawag ko sa'yo? Parang nabunutan ng malaking tinik si Keisha dahil sa sinabi nito sa kanya at ngumiti ng malaki at sunod-sunod na tumango. Oo naman po. Masaya po kung makilala kayo, Papa. Sabi nito at kaagad itong niyakap. Be careful, Iha. Baka mapano ka. Sabi ng ama ni Jason. Dahil sa pagkamis ni Keisha sa papa niya, ay kaagad niya itong niyakap. Matagal na panahon mula na may tawagin siyang Papa, kaya sobrang saya niya. Ang daya. Hindi naman ako ganyang kahigpit yakapin kanina. Napatawa naman sila dahil sa sinabi ng mama ni Jason. Pasensya na po kayo. Miss ko na rin po kasi si Papa. Sabi ni Keisha dito. Bakit Keisha? Nasaan ba ang Papa mo? Tanong ng Papa ni Jason. Ngumiti lang si Keisha dito bago ito sumagot. Wala na po si Papa. Napasingap naman ang mama ni Jason. Agad na tumayo at lumapit sa asawa. Naku, pasensya ka na sa asawa ko, Keisha. Sabi nito na ikinailing naman ni Keisha. Hindi po, ayos lang po. Tanggap ko naman pong wala na si Papa. Sabi ni Keisha sa mga ito. Patawarin mo, Keisha. Alam kong kung nasan ang Papa mo ay masaya siya dahil naayos ka na. Mas lumaki ang ngiti ni Keisha dahil sa sinabi ng Papa ni Jason. Tawagin mo lang ako Mama, Keisha. Okay? Sorry ulit doon kay Clara. Ang gusto ko lang ay magkasawa ng anak ko. Sabi ng mama ni Jason. Ayos lang po yun. At naiintindihan ko po kayo dyan. Yan din po ang gusto ni mama noon. Kaya po, eto. Humantong kami sa ganito ni Jason. Sabi ni Keisha at ngumiti pa kay Jason na nakangiting nakatingin din sa kaniya at nilapitan siya. Pinaupo ng maayos sa higaan nito. Wife, baka mapano ka. Huwag kang malikot. Sabi ni Jason na ikinatungo naman niya. Ipapakilala ko po kayo sa inyong pamilya ko. Sabi ni Keisha at humarap naman ang magulang Jason sa likod niya. Siya po ang mama ko. Sabi ni Keisha at itinuro ang mama niya na nakangiti sa kanila.
Agad na lumapit sa isa't isa ang dalawang ginang at nagyakapan. Naku, kaya naman pala magna si Keisha dahil may pinagmanahan. Nakangiting sabi ng mama ni Jason. Naku, mukhang alam ko na kung saan nakuha ni Jason ang pagiging bulero niya. Sabi ng mama ni Keisha na ikinatawa nilang lahat. Mukhang nagkakasundo talaga ang mga ito. Hinakap din ito ng papa ni Jason at masayang binati. Nagkwentuhan pa sandali at sunod namang pinakilala ay ang mag-asawa. Ang mga kaibigan ko po, sina Jelly at Justin. Mag-asawa po sila, sabi ni Keisha dito. Nakita ko din kayo sa wakas. Matagal na kayong kunikwento sa amin ni Drew at Alyssa, sabi ng ina ni Jason at niyakap ang dalawa. Talaga po? Magaganda naman po kunikwento nila, hindi ba? Kasi po kung hindi, ay sabihin nyo agad sa akin at tatamaan sa akin ng mag-asawang iyan, sabi ni Jelay na ikinatawa naman nila. Siyempre maganda iha. Sayang at wala kami sa kasal nila dahil nasa ibang bansa kami, sabi ng papa ni Jason at niyakap din silang dalawa. Masayang unang pagkikita ng mga ito at makikita mo talaga na magkakasundo sila. Mama? Papa? Tawag ni Jason sa kanila na ikinalungan ng dalawa sa kinalalagyan nila ni Keisha. At nanlaki ang mata ng dalawa na makita sa katabi nila ang kambal na anak nila. Gusto ko pong ipakilala ulit ang pamilya ko, nakangiting sabi ni Jason habang nakatayo at ang tatlo naman ay nakaupo sa higaan. Tinabihan ng kambal ang mami nila na magsimulang ipakilala nito ang iba. Si Keisha magiging asawa ko, sabi ni Jason na masikin ang ngiti ni Keisha. At ang anak namin, ang kambal. Alam kong matagal nyo na silang gustong makita. Siya po si Stephanie at saka si Ethan. Pinakilala ni Jason ang kambal at kaagad ikinababa ng dalawa sa higaan at tumakbo sa mga ito at nagulat sila nang kunin sila ng sabay ang kanang kamay at nagbano doon. Salitan pa silang dalawa. Mas lalong napahanga ang mag-asawa sa kambal dahil sa kabutihang asal nito at dahil na rin kamukhang-kumukha nito ang kanilang mga magulang. Agad silang yumuko para makapantay ang dalawa. Kamukhang-kamukha niyo magulang niyo, sabi ng ama ni Jason na ikinangiti ni Stephanie na katapat niya. Yes, Lolo. Parehong-pareho po kami maganda at gwapo, sabi ni Stephanie. Nakingiti naman ito at niyakap si Stephanie. Ang laki mo na. Salamat sa pagkilala sa akin bilang lolo mo, sabi nito habang yakap ang apo. Habang si Ethan at ang lola naman ang magkausap. Hello po, Lola, nakangiting sabi ni Ethan sa kaniya. Grabe, Ethan, kamukhang-kamukha mo ang daddy mo. Hindi ako makapaniwala na ganyan ang itsura niya nung inaalagaan ko siya noon. Hindi makapaniwalang sabi nito sa kaniya na ikinangiti naman ni Ethan. Ako din po, Lola. Nung una ko po siya makita, akala ko po siya talagang daddy ko. Pero sabi niya sa akin, meron po talaga magkakamukha sa mundo. Pero nung ipakilala siya sa amin ni Mami, siya po talagang daddy namin. Nakangiting kwento nito at niyakap naman siya ng ginang. Salamat, Apo. Salamat at nakita na namin kayo, sabi nito kay Ethan habang ang iba naman ay nakatingin sa mga ito. Pareho sila ng nararamdaman ni Keisha. Pareho silang masaya sa kanilang nakikita. Salamat, Habi, sabi ni Keisha na ikinatingin ni Jason sa kaniya. Salamat kasi pinakilala mo na kami sa pamilya mo, sabi ni Keisha at hinawakan naman ni Jason ang kamay nito. Wife, sabi ko naman sa iyo noon pa, di ba? Na gusto ko na kayong pakilala sa kanila, pero inaayos ko lang ang lahat. Habang ikaw naman ay alam na nila ang tungkol sa iyo. Kahit na hindi ko pa alam ang pangalan mo, ay kinikwento na kita sa kanila dahil ganoon kabaliw sa iyo. Natawa naman si Keisha dahil sa huling sinabi nito sa kanya. Ganun? Eh di, paano kaya kapag nawala ako sa iyo, no? Birong sabi ni Keisha, pero sineryoso yun ni Jason.
Basta tungkol kay Keisha ay talagang seryoso siya. "Don't say that, Keisha." Seryosong sabi ni Jason na ikinalunok ni Keisha. "Ang seryoso mo naman, joke lang yun," sabi ni Keisha at talagang nautal pa siya. "Then don't joke like that," sabi pa ni Jason na ikinatango naman ni Keisha. Pero may kapilyuhan na naisip si Jason. "Kapag inulit mo pa yun, paparusahan kita." Seryoso pang sabi ni Jason na lalong ikinalunok ni Keisha. "Anong parusa?" tanong ni Keisha na ikinangisi ni Jason. At inilapit ang labi nito sa tenga at saka bumulong. "Paparusahan kita at sisiguraduhin ko na sisigaw ka sa sarap." Nanlaki ang mata ni Keisha dahil sa binulong nito. Lalo na at pagkatapos sabihin iyon ni Jason ay hinalagan nito ang leg niya. At naramdaman pa ni Keisha na sinisip-sip iyon ng bahagya ni Jason. "Jason, ano ka ba?" malakas na sabi ni Keisha at itinulak si Jason na tawa na ng tawa. Habang ang iba naman ay nagtataka at napalingon sa kanila. Busy kasi ang mga ito kausap ang kambal, kaya nawala ang atensyon nila sa dalawa. "Naku, hayaan nyo ng mami at daddy nyo. Miss lang nun ang isa't isa. Malay nyo, magkaroon na kayo ng kapatid, di ba?" Nakangiting sabi ng ina ni Jason na ikinalaki ng mata ng kambal. "Talaga po?" sabi ni Ethan dito. "Gusto ko po ng kapatid. Sana girl din." Masayang sabi ni Stephanie na ikinatawa na lang nila, habang si Jason at Keisha naman ay walang pakialam sa paligid. Tawa pa rin ang tawa si Jason, habang si Keisha naman ay hawak-hawak ang leg nito. "Ang manyak mo talaga." Inis na sabi ni Keisha na mas lalong kinatawa ni Jason. Kabagan ka sana dyan. Kainis to," sabi ni Keisha at nag-cross arms pa. Kaya pinigilan ni Jason ang pagtawa niya at hinarap ang babae. "Sorry wife, I can't help it. You look like a red tomato when I did that," sabi ni Jason, kaya pinalo naman siya ni Keisha. "Habi naman eh," sabi ni Keisha, kaya agad niyang niyakap si Jason. "Sorry na wife, ang cute mo kasi. At isa pa, sobrang pagpipigil ko sa ginagawa sa iyo, no? Sakit mo sa puson." Mas lalo nang laki ang mata ni Keisha at pinagpapalo si Jason na tumatawa naman at pinigilan ang kamay nito. "Wife, oo na, titigil na ako." Tawa pang sabi ni Jason at pinigilan lang ang kamay ni Keisha. Hinilakan muna ni Jason si Keisha saglit sa kanyang labi at saka ngumiti dito. "Sorry, okay? Pero totoo ang sinasabi ko. Huwag kang magalit. Totoo naman eh." Inirapan lang siya ni Keisha pero niyakap lang siya ni Jason. "Salamat," sabi ni Keisha dito. "Ha? Para saan?" "Kasi nakakapagpigil ka sa akin," sabi ni Keisha na ikinangiti na lang ni Jason. At ginantihan nito na mahigpit na yakap. "Para sa iyo wife, kahit na ano gagawin ko." Lumipas ang ilang minuto at maging masaya na ang lahat dahil sama-sama na sila na nagkikwentuhan. Hanggang sa dumating na ang pagkain at kumain ng mga ito at mabuti na lang at madaming orders si Jason, kaya kakasya iyon sa kanilang lahat. Napuno ang kwartong iyon ng saya at puno ng kwentuhan. Kinabukasan ay umuwi muna ang pamilya ni Jason sa bahay nila dahil may asikasuhin lang. Babalik din ito dahil sasama sila sa bahay nila Keisha kapag lumabas ito ng ospital. Pagdating nila sa bahay ay nagulat sila na makita ko sino ang babae na naghihintay doon. "Tita, tito," sabi ni Clara at agad humalik sa bisngi ng dalawa at halata mo ang gulat sa mga ito. "Clara, anong ginagawa mo dito?" sabi ng ina ni Jason. "Tita, si Jason po. Andito po ako para sa kanya," sabi nito sa kanya na ikinatingin nito sa asawa. "Wala dito si Jason, Clara, at huwag mo nang hanapin siya. Tigilan mo ng anak namin," sabi ng ama ni Jason
na kinailing Clara at nagsimula ng umiyak. "No, tito. Ikakasal po kaming dalawa," sabi ni Clara at hinawakan ng kamay ng ina ni Jason. "Tita, hindi po ba pumayag kayo? Pumayag kayo na ikasal kaming dalawa? Handa na po ang kasal namin, tita, hindi ba?" Frustrated na sabi ni Clara dito na kinailing nito. "Clara, iha, maganda ka, mayaman, marami pa magkakagusto sa'yo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo kay Jason dahil hindi talaga kayo para sa isa't isa," sabi nito at binitawan na si Clara. "Clara, umalis ka na. Busy kami ngayon," malamig na sabi ng ama ni Jason at naglakad na sila papunta sa taas. Naiwan na umiiyak si Clara pero nang maalala ang isang bagay ay agad napakuyom ang kanyang kamao. Muling humarap sa dalawa na papaakyat na. "Bakit?" sigaw niya pero di siya pinansin ng mga ito. "Dahil dun sa sinasabi niyang girlfriend? Totoo ba yun?" Galit na sigaw niya na ikinatigil ng dalawa at saka lumingon sa kanya. "Oo, Clara. Totoo ang sinabi ng anak namin," sabi ng ama ni Jason. "Kaya please, Clara, tigilan mo na siya. Tigilan mo na sila. Masaya na sila ngayon. Huwag mo na silang guluhin pa," sabi ng ina ni Jason at tuloy na silang umakyat sa taas. Naiwan na galit si Clara dahil sa nalaman niya. "Hindi pwede to. Magbabayad kayo." Naibulong na lang nito habang umiiyak at ginulo ang buhok. Kinabukasan ay umalis ang magulang ni Jason dahil sabi nila ay may aasikasuhin daw muna sila at babalik din para makasama sila sa bahay. Nakikita ko na talagang gustong-gusto nilang kambal. Sino nga bang hindi? Ang bibo kaya ng mga anak ko, pero si Itang lang talaga ang masungit sa ibang tao. Kapag hindi niya kilala, pero dahil nga pamilya lang namin ang lagi niyang kasama, ayun at ang bait ng panganay namin. 7:00 ng umaga, tulog ang mga kasama ko at ako palang gising. Mga puyat kasi sila kagabi at ako ay nakatulog naman dahil uminom nga ako ng gamot at pagkatapos namin kumain. Napuno ng ingay ang kwarto kagabi at parang hindi madaling araw kasi alive na alive sila, pero ngayon ay tulog na sila. Napailing na lang ako dahil sa kanila. Nakahiga ang kambal sa isang sopa. "Thinking about something? Care to share?" Napatingin ako sa katabi ko. Yup, katabi ko si Jason at sa pagkakaalam ko ay tulog pa ito. "Ba't gising na ngayon?" "Ba't gising ka na? Ang aga pa oh. Sleep more. Alam kong di ka nakatulog na maayos," sabi ko sa kanya. Paano kasi, yun ang unang napansin ko sa kanya nang magising ako. Ang malalim niyang mata, ang eye bags niya. Ngumiti lang siya sa akin at mas niyakap ako. Nagising lang ako kasi alam kong katabi kita. Gusto ko sanang panoorin kang matulog, kaso gising ka na pala. At isa pa, ayos ng tulog ko. Lalo na at ikaw ang katabi ko. Hindi ko maiwasang kiligin dahil sa sinabi niya. Kaya napangiti naman ako at pilit tinatago ang kilig. Nagsisimula na naman ang mga sweet words niya. "So anong iniisip mo?" Tanong niya pa ulit sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. "Nothing. Natatawa lang ako kasi tulog na sila," sabi ko at muling tumingin sa mga ito. Magkatabi si isang sopa, sina Drew at Alyssa. Ganon din sina Jelly at Justin. Nag-aalala pa nga ako sa dalawang buntis. Dapat maayos sila nakapagpahinga sa bahay nila, hindi yung andito sila sa ospital. Pero sabi nila ay ayos lang yun as long as kasama nila ako. O diba? Ang swerte ko sa mga kaibigan ko. Namiss ka kasi nila ng sobra, kaya ayan, tingnan mo ang kambal. Ayaw pa nga matulog kagabi at gusto ko tabi ka. Pero syempre, sinabihan ko, ayun. Napilitan din dong matulog. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. "Paano mo sila napipilit?" Tanong ko sa kanya. "Paano?
Tulog na ako noon kaya di ko alam. Nakita ko nang umiti siya. Kaya napasimangot naman ako. Alam ko may kalokohan naman siyang sinabi sa mga bata. Anong ngiti naman yan ha? May sinabi ka naman kakaiba sa kambal no? Sabi ko sa kanya. What? Wala no, basta sa amin na lang yun. Nakangiting sabi niya. Wala daw, pero basta sa amin na lang? Ha? Nasaan ang wala dun? Oo nga pala Jason, bakit ganito kaganda ang room na to? Tanong ko, habang siya naman ay masumisiksik sa leeg ko. Hindi niya ako sinagot at nararamdaman ko na inamoy niya ang leeg ko. Kaya tinulak ko naman ang noniya palayo, pero ang loko ay bumalik lang ulit kaya hinayaan ko na. Hoy, parang di naman tinatanong eh. At isa pa, nakikiliti ako. Tigilan mo nga yan. Sabi ko sa kanya na ikiniling naman niya. Pinili ko talagang pinakamaayos at pinakamahal na room para sa'yo. Ano? Biglang sabi ko na ikinatingin niya sa akin. Why? There's nothing wrong about that. I'm a billionaire. And besides, ayoko na mas mahawa ka sa sakit na meron sa ospital, kaya safe tayo dito. Sabi sa akin ni Gilbert, wala pa daw gumagamit nito. Napa-facepalm naman ako dahil sa sinabi niya. Now he's using the word billionaire, eh di siya ng mayaman. Alam mo bang nakakainis ka? Sabi ko na kinakunot ng noon niya. Why? Wala akong ginagawang masama. Ba't hindi mo sa akin sinabi that you're a billionaire? Sabi ko na kinarealize naman niya. Ah, yun ba? Bakit kailangan pang bang sabihin yun? Napalo ko naman siya dahil sa sagot niya sa akin. Aray! Ba't ka ba namamalo? Ikaw kasi? Siyempre, mahalaga yun. Kung hindi pa ako nag-search tungkol sa'yo, eh hindi ko malalaman. Sabi ko sa kanya. Ayun naman pala eh. Nalaman mo na, so para saan pa akong sasabihin ko? Eto na naman. Hindi ko sinabi kasi alam ko namang baka kung anong isipin mo. Like, di ka karapat dapat sa akin. You know, ayokong isipin mo yun. Napatahimik naman ako sa sinabi niya dahil tama siya. Nang malaman ko na billionaire siya, ay hindi ko maiwasan na manliit sa sarili ko. Isa lang naman ako na may-ari ng isang maliit na kumpanya habang eto siya na sobrang yaman. Sa tingin nyo ba, babagay kaming dalawa? Hindi di ba? See? Iniisip mo na ngayon na di ka karap dapat sa akin? Napatingin ako sa kanya dahil sa sinabi niya. How did you know what I'm thinking? Gulat kong sabi na ikinatawa niya na bahagya. Hula ko lang, but it's turned out true. Wife, huwag mong isipin yun. Wala akong pakialam sa pera. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Ikaw at ang kambal. Kahit pa mula yung kayamanan ko na yan, basta kayo ay kasama ko. Ayos na ako. Napatingin ako sa mata niya habang sinasabi yun. At nakikita ko ang senseridad sa kanyang tono. Bakit bang swerte ko sa kanya? Gusto kong maiyak dahil sa mga sinasabi niya. Hey, don't cry. Di naman kita pinapaiyak eh. Natatawang sabi niya sa akin at hinawakan ang mukha ko. Papayak na kasi ako. Natouch lang ako sa sinabi mo, Habi. Bakit ang swerte ko sa'yo? Napangiti naman siya. Katulad ng sabi ko sa mama mo, ako ang swerte sa'yo, wife, dahil binago mo ako. Kung tatanungin mo kila Drew kung ako noon ay sobrang laki ng pagbabago ko magmula nung dumating ka. Niyakap ko naman siya dahil sa sinabi niya. Bakit ba sobrang sweet niya? Salamat, Habi. No, I'm the one should thank you. Sabi niya at inangat ang mukha ko sa kaniya para magkatitigan kami. Thank you for coming into my life. Hinalikan niya ako matapos niyang sabihin iyon. Siyempre, namiss ko din ang halik niya kaya sinuklian ko yun. Hanggang pareho na kaming kumalas dahil sa kukulangan sa hangin. I love you, wife. I love you too, Habi. Hinalikan niya mula ulit ako sa noo at saka niyakap. Matulog pa tayo, wife.
Maaga pa. Tumango naman ako sa kanya at niyakap din siya pabalik. Nagising ako nang marinig ko na ang ingay sa paligid ko. Pagtingin ko sa kanila ay gising na mga ito. Ang kambal ay naglalaro na siyang ikinaingi sa loob, kaya napangiti na lang ako. Namiss ko ang kaingayan nila. Sila Jason at ang iba ay asaso pa at nag-uusap-usap. Napatingin sa akin ang kambal at agad na lumapit. "Mommy, you're awake," sabi sa akin ni Stephanie at hinalikan ako pareho sa pisngi. "Oo mga anak. Kayo, kumusta ang tulog nyo?" Tanong ko na ikinangiti nila na malaki. "Super good, mommy." "Right, Ethan?" sabi ni Stephanie na ikinatango naman ni Ethan. "That's good," sabi ko sa kanila. "Mommy, are we having a sibling na?" Halos mabilukan ako sa sarili kong laway dahil sa sinabi ni Ethan sa akin na kinalaki ko pa ng mata. Ano bang sinasabi nila? Kapatid? Ano bang sinasabi nyo? Gulat kong tanong na ikinatango naman nila pareho. "Yes po, mommy. Sabi ni daddy kagabi, kapag tabi daw po kayong matulog, magkakaroon daw po kami ng kapatid." Hindi ako makapaniwala sa sinasabi ng mga anak ko. Oo nga po. Unti-unti kong naramdaman ang pag-akit ng dugo ko sa mukha ko dahil sa sinasabi nila sa akin. Ako ang nahihiya sa sinasabi ng mga anak ko. Isang tao lang ang may nagsabi nito sa kanila. "Jason!" Sigaw ko na ikinatingin nila sa akin at nanlaki ang mata ni Jason na makita ang kambal sa harapan ko. "Wipe?" Sigaw nito pabalik at kaagad tumakbo palapit sa kambal at sabay tinakpan ang bibig ng dalawa. "Wipe, wag mong intindihan ang sinasabi nila. Nagbibiro lang sila," sabi niya sa akin at sinaman ko naman siya ng tingin. "Dad, di po kami nagbiro. Sinabi niyo po sa amin yun kagabi, di ba?" sabi ni Stephanie na kumawala sa pagkakatakip sa kamay ni Jason sa bunganga niya, kaya muli kong tiningnan na masama si Jason. Wala siyang masabi at nakita ko na nagtataka na yung iba. "Huwag niyo lang kaming pansinin. Sige, tuloy niyo lang pag-uusap niyo," sabi ko na ikinatango naman nila at tumatawa pa sila. Hinarap ko naman si Jason at nilakan muna siya ng mata bago ko tinignan ang kambal. "Mga anak, huwag niyong intindihan ang sinabi ni daddy niyo, okay? Kapag malaki na kayo, saka niyo lang palang maintindihan," sabi ko na kahit nagtataka ay tumango pa din sila. "Hihintayin po namin ang kapatid namin," sabi ni Ethan, kaya ngumiti ako sa kanila at saka ngumiti. "Ano bang gender ang gusto niyong kapatid?" "Boy, girl," sabay na sabi ni Ethan at Stephanie, kaya napatawa na lang kami ni Jason dahil sa kanilang reaksyon. "Mommy, gusto ko po ng girl. Para ako mambibili sa mga branches," masayang sabi ni Stephanie. "Mommy, gusto ko po boy. Para may katulong ko sa pagbabantay kay Stephanie." Napatin kami kay Ethan dahil sa sinabi niya at kahit si Stephanie. "Kuya," sabi ni Stephanie at maya-maya ay niyakap niya ang kambal niya. Napangiti naman ako at naiiyak sa nakikita ko. Mahal na mahal talaga ni Ethan ang kambal niya. Sobrang saya ko dahil ang babait ng mga anak ko. Kung bibigyan kami ng anak, pinapangako ko na masaalagaan namin siya tulad ng pag-aalaga namin sa kambal.